Itinapon na parang basura, pinalaya sa gitna ng malakas na unos matapos ang 3 taong pagtitiis. Habang nagpapakasasa si Rafael sa init ng yakap ng ibang babae, ang asawang si Amihan ay lugmok sa putikan. Tanging luha ang baon. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng tinawag nilang hamak na katulong ay ang reynang may hawak ng kanilang hininga. Paano sila luluhod kapag ang hangin ay naging bagyo? Pirman mo na yan, Rafael. Huwag mo nang patagalin ang paghihirap natin sa babaeng yan. Hindi siya nababagay sa pamilya de Vega. Ang boses ni Doña Imelda ay parang talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng mansyon sa Makati. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng paghamak. Sa tapat niya, ang kanyang anak na si Rafael ay nakatitig sa puting papel na nakalatag sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling nara. Ang mga salitang petition for annulment ay tila naglalabas ng nakakasilaw na liwanag, nagpapaalala sa sumpaan ng kasal na 3 taon nang nilalapastangan sa loob ng bahay na ito. I know, Mom. I'm just waiting for her to come out, sagot ni Rafael. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. I already talked to Bianca. She's coming back from Paris next week. I want everything cleared before she arrives. Sa kabilang panig ng pintuan, sa madilim na pasilyo, ay nakaluhod si Amihan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang basahan, pilit na binubura ang mantsa ng pulang alak na sadyang itinapon ni Doña Imelda sa sahig kanina. Ang bawat pagkuskos niya ay sinasabayan ng panghihina ng kanyang katawan. Namumutla ang kanyang mga labi at tila umiikot ang paligid. Hindi alam ng kahit sino sa silid na yon na galing lang siya sa ospital upang magbigay ng dugo para sa isang emergency patient na sa katunayan ay ang sikretong pagsasalin ng dugo para kay Rafael na may bihirang uri ng dugo at kasalukuyang nagpapagaling sa isang karamdaman. Nanatiling nakayuko si Amihan. Ang bawat salitang naririnig niya ay parang bawat patak ng asidong tumutunaw sa kanyang pagkatao. 3 taon. 3 taon siyang nagtiis bilang venerated servant sa mansyong ito. Sinunod niya ang bawat utos, tiniis ang bawat sampal ng salita, at nilunok ang kanyang dangal dahil sa isang pangako sa kanyang yumaong ama. Sabi ni Lolo Manuel, ang tunay na pag-ibig ay nasusukat sa sakripisyo. Ngunit habang nakikinig siya sa usapan ng mag-ina, napagtanto ni Amihan na ang kanyang sakripisyo ay hindi naging sapat upang ituring siyang tao. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pilit na tumayo si Amihan kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Inayos niya ang kanyang lumang bestida na may ilang mantsa na rin ng dumi. Pagpasok niya sa silid, sumalubong sa kanya ang mapanuring tingin ni Doña Imelda. Oh, nandyan ka na pala, Amihan. Tapos mo na bang linisin ang kalat ko? Well, may isa pang kalat na kailangan mong ayusin. Wika ng matanda sabay turo sa dokumento sa lamesa. Sign it. Huwag ka nang magdrama. Bibigyan ka namin ng sapat na pera para makapagsimula ka ng bagong buhay sa probinsya. Iyan naman ang bagay sa'yo, di ba? Ang mamuhay sa putikan. Tumingin si Amihan kay Rafael, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang dugo, ang lalaking ipinangako niyang mamahalin habang buhay, ay hindi man lang tumingin sa kanya. Nakatuon ang paningin ni Rafael sa kanyang cellphone, tila mas mahalaga ang mensaheng tinatanggap niya kaysa sa pagkawasak ng kanilang pagsasama. Rafael, halos pabulong na tawag ni Amihan. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Is this what you really want? After everything? Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Rafael, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa bulyaw ni Doña Imelda. Amihan, let's be realistic. Bianca is the one I need. She has the connections, the class, the status. Ikaw? You're just you. 3 years is enough of this charade. I'm tired of seeing you in this house looking like a martyr. It's depressing. Bawat salita ni Rafael ay parang isang mabigat na martilyo
na dumudurog sa natitirang piraso ng puso ni Amihan. Ang paningin niya ay nagsimulang lumabo. Ang amoy ng mamahaling pabango sa silid ay naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pangamoy. Naramdaman niya ang malapot na likido sa kanyang braso. Ang benda sa kanyang pinagkunan ng dugo ay nabasa na naman. Ngunit ang sakit ng kanyang katawan ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang dibdib. Lumapit si Doña Imelda at marahas na hinawakan ng panga ni Amihan. Pinipilit itong iharap sa kanya. Huwag mong isipin na may makukuha ka pa sa amin bukod sa nakasulat dyan. You are nothing but a commoner who got lucky for a few years. Ngayong tapos na ang swerte mo, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Kinuha ni Amihan ng bolpen. Ang kanyang mga daliri ay tila yelo sa paninigas. Habang inilalapat ang dulo ng bolpen sa papel, naalala niya ang mukha ng kanyang ama bago ito mamatay. Amihan, anak, hanapin mo ang taong mamahalin ka, hindi dahil sa pangalan natin, kundi dahil sa iyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nabigo siya. Ang lahat ng sakripisyo niya para sa pamilya de Vega ay nauwi lamang sa isang piraso ng papel na nagpapatunay na siya ay hindi kailanman naging sapat. Sa gitna ng kanyang pagpirma, isang malakas na kulog ang gumitla sa buong mansyon. Ang liwanag ng kidlat ay tumagos sa malalaking bintana. Nagbibigay ng panandali ang liwanag sa madilim na mukha ni Amihan. Sa sandaling iyon, ang huling patak ng luha sa kanyang mga mata ay natuyo. Ang Amihan na laging yumuyuko, ang Amihan na laging tumatahimik, ay tila unti-unting nilalamon ng dilim ng gabi. Nang matapos ang pirma, binitawan niya ang bolpen. Ang tunog nito sa ibabaw ng lamesa ay tila isang huling hininga. Tiningnan niya ang mag-ina sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim at nakakatakot na kawalan. Tapos na, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing tigas ng semento. Sana ay mahanap ninyo ang hinahanap ninyo kay Bianca at sana huwag ninyong pagsisihan ang gabing ito. Tumawa ng mapanguyam si Doña Imelda. Pagsisihan? Hinding-hindi, darling. Ngayon, lumayas ka na. Iwan mo ang lahat ng gamit na binili ng pera namin. Lumabas ka sa bahay na ito sa paraang pumasok ka na walang kahit na ano. Lumingon si Amihan at nagsimulang maglakad palabas. Ang bawat hakbang niya ay parang isang paglayas mula sa isang bangungot. Hindi niya naramdaman ang lamig ng ulan na nagsisimula nang humampas sa labas. Ang tanging naramdaman niya ay ang tibok ng kanyang puso na tila muling bumabangon mula sa pagkakahimlay. Habang naglalakad siya sa gitna ng bago na isip niya, hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong kasinungalingan, Rafael? At ano ang gagawin mo kapag nalaman mong ang babaeng itinapon mo sa gitna ng unos ay ang tanging hangin na nagpapanatili sa iyong buhay? Huwag kang tumayo riyan na parang estatwa. Ang bahay na ito ay para sa mga taong may dangal, hindi para sa mga pulubi. Ang boses ni Doña Imelda ay pumutol sa pananahimik ni Amihan, kasabay ng tunog ng ulan na lalong lumalakas sa labas ng mansyon. Nakatayo pa rin si Amihan sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakayakap sa sarili. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malakas na sampal na nag-iiwan ng mahapding marka, hindi sa balat, kundi sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang lumapit si Amihan sa kanyang maliit na bag, isang lumang backpack na dinala niya noong unang araw na tumapak siya sa bahay na ito. Sa loob niyon ay ang iilang piraso ng damit na hindi galing sa pera ng mga de Vega at isang luma at kupas na litrato ng kanyang ama. Habang sinusubukan niyang abutin ang bag, naramdaman niya ang matinding pag-ikot ng paligid. Ang kanyang pandinig ay tila nababalot ng bulong ng hangin at ang kanyang paningin ay nagdidilim. Ang panghihina dahil sa pagbibigay ng dugo kanina ay unti-unti nang naniningil. Ngunit walang sino man sa silid ang nag-alok ng upuan. Walang nagtanong kung bakit siya namumutla. Rafael,
Hindi ba pwedeng magpalipas muna ako ng gabi? Kahit sa garahe lang, napakalakas ng ulan. Halos pabulong na pakiusap ni Amihan. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking 3 taon niyang pinagsilbihan ng higit pa sa kanyang sarili. Ang lalaking kahit minsan ay hindi niya narinig na nagpasalamat sa bawat gabi na hindi siya natutulog para lamang alagaan ito sa tuwing sinusumpong ng sakit. Inayos ni Rafael ang kanyang mamahaling relo at tumayo nang walang anumang emosyon. I already booked you a Grab, Amihan. Pero dahil sa sama ng panahon, walang gustong tumanggap ng booking. You have to walk to the main gate. The guard will help you find a taxi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Amihan. Walk to the main gate? Rafael, malayo ang gate mula rito at bumabagyo. Alam mo kung gaano kahina ang katawan ko ngayon. That's not my problem anymore. Sagot ni Rafael habang kinukuha ang kanyang susi ng sasakyan. I have to pick up Bianca at the airport. She hate delays. At ayaw kong maabutan ka pa niya rito pagbalik namin. I don't want her to feel uncomfortable. Doon ay tuluyang gumuho ang mundo ni Amihan. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay naging isang malamig na bato sa loob ng kanyang dibdib. Ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay ay mas inaalala pa ang nararamdaman ng ibang babae kaysa sa kaligtasan ng sarili niyang asawa sa gitna ng kalamidad. Biglang kinuha ni Doña Imelda ang bag ni Amihan at marahas itong itinapon sa labas ng pintuan. Narinig ang kalabog ng bag habang tumatama ito sa basang semento ng balkonahe. Ang mga gamit ni Amihan ay nagkalat, nababasa ng ulan na tila mga basurang itinambak sa kalsada. Lumayas ka na bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka. Bulyaw ng matanda. You've stayed here long enough. Leeches like you don't deserve a second more. Wala nang nagawa si Amihan kundi ihakbang ang kanyang mga paa palabas. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang lamig ng tiles na dumadaloy patungo sa kanyang puso. Nang makarating siya sa balkonahe, nilapitan niya ang kanyang mga gamit. Ang litrato ng kanyang ama ay basa na. Ang mukha nito ay tila lumalabo dahil sa tubig ulan. Doon, sa gitna ng dilim at lamig, ay tuluyang bumuhos ang luha ni Amihan na kanina pa niya pilit na pinipigilan. Narinig niya ang pag-andar ng makina ng sasakyan ni Rafael. Ang malakas na ilaw ng kotse ay tumama sa kanyang likuran, nagbibigay ng mahabang anino sa basang sahig. Sa halip na huminto para tulungan siya, mabilis na pinasibat ni Rafael ang sasakyan. Ang gulong nito ay dumaan sa isang hukay na puno ng tubig. Dahilan? Upang tumalsik ang maduming putik sa buong katawan ni Amihan. Tumayo si Amihan sa gitna ng ulan, nanginginig, madumi, at talunan. Tiningnan niya ang dambuhalang mansyon na naging kulungan niya sa loob ng 3 taon. Ang mga ilaw sa loob ay unti-unting namamatay, tila nagbubura sa anumang alaala na minsan siyang naging bahagi ng pamilyang iyon. Amihan! Bulong niya sa sarili habang ang hangin ay humahampas sa kanyang basang mukha. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa gabing ito, ang hangin ay naging isang malupit na kaaway na nagtatangkang pumatay sa kanya. Sinuot niya ang kanyang backpack kahit na mabigat na ito dahil sa tubig. Nagsimula siyang maglakad sa madilim na kalsada ng subdivision. Walang payong, walang sapato. Dahil maging ang kanyang tsinelas ay naiwan sa loob ng bahay sa pagmamadali ng matanda na palayasin siya. Ang bawat bato sa kalsada ay tila sumusugat sa kanyang mga talampakan, ngunit ang sakit na iyon ay wala pa sa kinalingkingan ng sakit ng pagkakanulo. Nang marating niya ang bukana ng gate, naramdaman niya ang matinding panlalambot. Ang kanyang puso ay tila tumitigil na sa pagtibok dahil sa sobrang lamig. Napasandal siya sa pader ng gate, ang kanyang katawan ay dahan-dahang dumausdos pababa hanggang sa mapaupo siya sa basang damuhan. Sa gitna ng malabong paningin, nakakita siya ng 2 malalakas na ilaw na papalapit sa kanya. Isang itim na sasakyan
Mas malaki at mas marangya kaysa sa sasakyan ni Rafael. Ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaking nakauniporme ng barong ang mabilis na bumaba habang may dalang malaking payong. "Senyorita Amihan!" Ang sigaw ng lalaki na puno ng pag-aalala. Pilit na nag-angat ng tingin si Amihan, ngunit bago pa man niya makilala ang mukha ng lalaki, tuluyan ng sumuko ang kanyang katawan. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang huling nadama niya ay ang init ng isang makapal na kumot na bumalot sa kanya at ang pamilyar na boses ng taong matagal na niyang hindi naririnig. Ang gabing ito ay ang gabi ng kanyang paghuhukom. Ngunit sa paglipas ng bagyong ito, sino nga ba ang tunay na hahatulan? Ang unang naramdaman ni Amihan ay ang halimuyak ng sariwang lavender at ang lambot ng telang seda na nakabalot sa kanyang katawan. Malayo ito sa amoy ng lumang detergent at sa magaspang na banig na nakasanayan niya sa silid kasambahay ng mga De Vega. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit agad din itong nasingkit dahil sa liwanag ng araw na dumarampi sa kanyang mukha mula sa malalaking bintanang natatakpan ng manipis na kurtina. Hindi siya nasa kalsada, hindi siya nasa ilalim ng ulan. "Gising na po ba kayo, Senyorita Amihan?" Isang banayad na tinig ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Amihan at nakita ang isang lalaking may edad na, maayos ang pananamit at may bakas ng matinding paggalang sa kanyang mga mata. Ito si Arturo, ang pinakatiwalang katiwala ng kanyang yumaong ama na si Manuel Solomon. Sa tabi nito ay isang doktor na tahimik na nag-aayos ng kagamitan. "Arturo," ang mahinang sambit ni Amihan. Sinubukan niyang bumangon ngunit naramdaman niya ang kirot sa kanyang braso. "Nasaan ako?" "Nasa tahanan niyo po kayo, senyorita." "Sa mansyong Solomon," sagot ni Arturo habang iniaabot ang isang baso ng sariwang juice. "Natagpuan po kayo ng aming mga tauhan na nawalan ng malay sa bukana ng Forbes Park. Patawarin niyo po kami kung natagalan ang aming pagdating. Kung alam ko lang po ang ginagawa nila sa inyo sa loob ng 3 taon na yon." Tumigil si Arturo dahil sa gumaralgal ang kanyang boses. Ang galit at lungkot ay nagahalo sa kanyang mukha. Tiningnan ni Amihan ang kanyang sariling mga kamay. Malinis na ang mga ito. Wala na ang mga kalyo mula sa labis na pagtatrabaho at wala na rin ang putik na itinapon sa kanya ni Rafael. Sa kanyang kaliwang braso, may maayos na benda kung saan kinuha ang dugo niya kahapon. 3 taon, Arturo. Panimula ni Amihan, ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. 3 taon kong sinubukan. Akala ko, kapag ibinigay ko ang lahat, ang paglilingkod ko, ang pasensya ko, pati na ang dugo ko, makikita nila ang halaga ko. Akala ko, matutupad ko ang bilin ni Papa na makahanap ng taong mamahalin ako bilang amihan lamang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang nahanap ko ay mga lobong nagtatago sa balat ng tupa. Ginamit nila ako, inubos nila ako, at nang wala na silang makuha, itinapon nila ako sa gitna ng bagyo. Tumayo ang doktor at bahagyang yumuko. "Senyorita, kailangan niyo pa ng pahinga. Masyadong mababa ang inyong hemoglobin dahil sa sunod-sunod na pagbibigay niyo ng dugo. Mapanganib ang ginawa niyo." "Salamat, Dok," maikling sagot ni Amihan. Nang makaalis ang doktor, tumingin si Amihan kay Arturo na may bagong ninga sa kanyang mga mata. "Arturo, dalhin mo rito ang salamin." Ang malaking salamin. Mabilis na sumunod ang matanda. Iniharap niya ang isang gintong salamin sa tapat ni Amihan. Doon, nakita ni Amihan ang kanyang sarili. Kahit maputla, ang kanyang kagandahan ay hindi maikakaila. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitimpi, ay punong-puno na ngayon ng determinasyon. "Isuot niyo po ito, senyorita," sabi ni Arturo habang inilalatag ang isang itim na silk robe na may borda ng gintong phoenix sa likuran.
Dahan-dahang tumayo si amihan. Sa bawat paggalaw niya, tila ba ang bawat sakit na idinulot ng mga De Vega ay nagiging gasolina para sa kanyang bagong pagkatao. Hinubad niya ang puting benda sa kanyang braso. Inilalantad ang maliit na sugat na marka ng kanyang huling sakripisyo para kay Rafael. Simula sa araw na ito, wika ni amihan habang hinahawakan ang kwintas na may pendant na selyo ng Solomon Group. Wala na ang amihan na lumuluhod para pulutin ang mga basag na kristal. Wala na ang amihan na nananahimik sa bawat insulto. Humarap siya sa bintana at tiningnan ang malawak na lupain ng kanilang pamilya. Arturo, ihanda ang lahat ng papeles ng De Vega Holdings. Gusto kong malaman ang bawat sentimo na utang nila sa ating mga bangko. Gusto kong makita kung paano manginginig ang kamay ni Doña Imelda kapag nalaman niyang ang katulong na pinalayas niya ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng kanyang mansyon. Nakahanda na po ang lahat, senyorita. Hinihintay na lang po ng Board of Directors ang inyong pagbabalik. Sagot ni Arturo na may bakas ng katuwaan. Lumapit si amihan sa isang maliit na altar kung saan nakalagay ang litrato ng kanyang ama. Hinawakan niya ang frame at hinaplos ang mukha ni Lolo Manuel. Ang isang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi, ngunit agad niya itong pinunasan. Tapos na ang pagtitiis, Papa. Ngayon, ako naman ang magpapaulan sa kanilang buhay. Pero hindi ito ulan na nakakamatay. Ito ay ulan ng katotohanan na dudurog sa kanilang mga kasinungalingan. Binitawan ni amihan ang litrato at humarap sa pintuan. Sa kanyang bawat hakbang, ang tunog ng kanyang tsinelas sa sahig ay tila isang babala. Ang reyna ay nagbalik na at sa kanyang pag-upo sa trono, walang sino mang De Vega ang makakatakas sa kanyang paghatol. Ang silidaklatan ng mga Solomon ay nababalot ng katahimikan. Tanging ang banayad na paggalaw ng mga pahina ng dokumento ang nagbibigay ng ingay sa loob. Nakaupo si amihan sa likod ng malaking lamesang gawa sa itim na marmol. Ang liwanag ng lampara ay nagbibigay ng anino sa kanyang seryosong mukha habang binabasa ang mga papeles na may tatak na confidential. Sa tapat niya, si Arturo ay nakatayo ng tuwid, naghihintay sa bawat reaksyon ng kanyang amo. Arturo! Panimula ni amihan, ang kanyang tinig ay malamig pa sa aircon ng silid. Totoo ba ang nababasa ko rito? Ang pagbagsak ng kumpanya ni Papa, 10 taon na ang nakalilipas, ay hindi dahil sa maling desisyon sa negosyo? Bumuntong hininga si Arturo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng luma at nakatagong sakit. Opo, senyorita. Noong mga panahong iyon, naging masyadong mapagtiwala si Don Manuel kay Don Alberto de Vega, ang ama ni Rafael. Nagkaroon sila ng joint venture para sa isang malaking proyekto sa Clark, ngunit lingid sa kaalaman ng inyong ama. Sadyang nilubog ni Don Alberto ang pondo ng kumpanya at inilipat ito sa sarili niyang account. Humigpit ang hawak ni amihan sa folder. Ang mga letra sa papel ay tila nagiging mga buhay na saksi sa pagtataksil na naranasan ng kanyang ama. Kaya ba inatake sa puso si Papa? Tanong ni amihan. Ang boses niya ay halos pumiyok dahil sa kinalululang galit. Dahil nalaman niyang ang pinakatiwalaan niyang kaibigan ang kumuha sa lahat ng pinaghirapan niya. Iyon po ang hinala namin, senyorita. Ngunit bago pa man makapagsampa ng kaso si Don Manuel, binawian na siya ng buhay. At ang mas masakit, bago siya pumanaw, ang tanging bilin niya sa inyo ay hanapin ang pag-ibig sa pamilyang yon dahil akala niya ay naging tapat pa rin si Alberto sa hula. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni amihan. Kabaligtaran ang nangyari, Arturo. Pinakasalan ko si Rafael dahil akala ko ay tinutupad ko ang huling hiling ni Papa na pag-isahin ang dalawang pamilya sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngunit ang pamilyang iyon, sila ang pumatay sa aking ama at ngayon, ako naman ang pinapatay nila sa pamamagitan ng pang-aapi.
Binitawan niya ang folder at kinuha ang isa pang manipis na asul na envelope. At ano naman ang balita tungkol sa babaeng ipinalit sa akin? Si Bianca? Doon po tayo mas magugulat, senyorita. Sagot ni Arturo na may halong pang-uyam sa tinig. Si Bianca ay hindi ang mayamang heiress na ipinapakita niya sa social media. Ang kanyang pamilya sa Paris ay matagal nang bangkarote. Sa katunayan, siya ay may malaking utang sa mga kasino sa Macau at Singapore. Kaya siya bumalik ng Pilipinas ay dahil hinahabol siya ng mga utang at kailangan niya ng isang tanga na magbabayad ng lahat ng iyon. Napasandal si Amihan sa kanyang upuan. Isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang tawang walang halong saya, kundi puno ng pait. So Rafael chose a fraud over a woman who literally gave her blood to keep him alive. Nakakatawa, Arturo. Nakakatawa kung gaano kabilis ang karma. Ano po ang balak niyo, senyorita? Gusto niyo na po bang ilabas ang mga ebidensyang ito at ipakita kay Rafael? Umiling si Amihan habang pinaglalaruan ang gintong fountain pen sa kanyang kamay. Hindi pa. Masyadong mabilis kung tatapusin natin sila ngayon. Gusto kong panoorin muna silang magdiwang. Gusto kong makita si Doña Imelda na ipagmalaki si Bianca sa buong Maynila. Hahayaan ko silang lalong malunod sa utang sa Solomon Group. Tumayo si Amihan at lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa mga ilaw ng lungsod. Hahayaan ko silang isipin na nanalo na sila. At kapag nasa pinakamataas na silid na sila ng kanilang pekeng palasyo, doon ko sila ihuhulog. Doon ko ipaparamdam sa kanila ang lamig ng kalsada na ipinaramdam nila sa akin nung gabing iyon. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng wala ng bakas ng pagiging martyr. Ang Amihan na nakatayo roon ay isang manunla. Isang manunlaa na handang maghintay para sa tamang pagkakataon. Arturo, sabihin mo sa Board of Directors, aprubahan ang huling loan application ng De Vega Holdings, pero lagyan mo ng isang special clause na tanging ako lang ang nakakaalam. Isang clause na magbibigay sa atin ng karapatang kunin ang bawat ari-arian nila kapag hindi sila nakabayad sa itinakdang oras. Masusunod po, senyorita. Paggalang na sagot ni Arturo. Tumingin si Amihan sa malayo. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang mukha ni Rafael kapag nalaman nito ang mabulok na katotohanan. Ngunit bago yon, kailangan muna niyang harapin ang mga ito sa personal. Handa na ang bitag, Papa. Bulong niya sa hangin. At sisiguraduhin kong walang makakalabas ng buhay sa pamilyang De Vega mula sa hukay na sila mismo ang humuka. Ang ballroom ng Grand Hyatt Manila ay puno ng ningning ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing nakabitin sa kisame. Ang bawat sulok ay puno ng amoy ng mamahaling alak at mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa. Ito ang gabi ng Blue Diamond Charity Auction kung saan ang pinakamayayaman sa bansa ay nagtitipon upang magpakitang gilas sa pamamagitan ng kanilang mga bid. Sa isang sulok, nakatayo si Rafael at Doña Imelda. Kahit na maayos ang kanilang suot, kung titingnang mabuti ang mga mata ni Imelda, ay makikita ang bakas ng pagkabalisa ang kanilang kumpanya ay unti-unti nang kinakain ng utang at ang tanging pag-asa nila ay ang makuha ang atensyon ng bagong tagapangalaga ng Solomon Group. Rafael, ayusin mo ang tayo mo. Huwag mong ipakita na kinakabahan tayo. Pabulong na utos ni Imelda habang pilit nang ngumingiti sa mga dumadaan. Kailangan nating mahanap ang chairman ng Solomon Group. Sabi nila, narito siya ngayong gabi. I'm trying, Mom, but Bianca is late again. Sabi niya ay susunod siya agad. Sagot ni Rafael na halatang iritado. Ang kanyang isipan ay lumilipad. Hindi niya alam kung bakit, pero mula nang lumaya si Amihan, parang may kung anong kulang sa kanyang buhay. Marahil ay ang katahimikan sa bahay o ang kawalan ng taong laging nag-aasikaso sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Biglang tumahimik ang buong ballroom.
Ang dambuhalang pinto sa gitna ay dahan-dahang bumukas na tila nagpapasok ng isang malamig at banyaga na ihip ng hangin. Ang mga usapan ay naputol at ang lahat ng paningin ay natuon sa babaeng papasok. Suot ang isang midnight blue na gown na tila binubuo ng libu-libong maliliit na diamante. Naglakad si Amihan Solomon nang may dangal na tila isang reyna na muling sumasampa sa kanyang trono. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg na napapalamutian ng isang kwintas na nagkakahalaga ng isang buong subdivision. Wala na ang amihan na nakayuko at nakatali ang buhok ng basahan. Ang babaeng nasa harap nila ay ang kahulugan ng kapangyarihan at karangyaan. Rafael, tingnan mo, bulong ni Imelda. Ang kanyang boses ay tila naging bato sa lalamunan. Ang babaeng iyon, bakit parang kamukha siya ni Amihan? Napako ang tingin ni Rafael. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Isang tibok na hindi niya naramdaman kahit kay Bianca. Ang bawat hakbang ng babae sa pulang carpet ay lumilikha ng isang banayad na tunog ng kanyang mga takong na tila isang orasan na nagbibilang ng oras ng paghuhukom. Hindi maari, Ma'am. Look at her diamonds. Look at how she carries herself. Sagot ni Rafael, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig. Amihan is probably in some gutter right now, crying for mercy. Ang babaeng yan. Siya ang chairman. Lumapit si Amihan sa gitna ng silid kung saan ang mga pinaka-impluwensyadong tao ay nag-uunahang bumati sa kanya. Sa bawat pakikipagkamay niya, ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at matalas. Alam niya na nasa likuran lang niya sina Rafael at Imelda. Nararamdaman niya ang kanilang mga titig na puno ng pagtataka at takot. Nagsimula ang auction. Isang antigong alahas ang inilabas sa stage. Starting bid is 5 million pesos. Anunsyo ng auctioneer. 10 million. Agad na sigaw ni Imelda. Sa pagtatangkang mapansin siya ng mga tao, kahit na alam niyang wala na silang sapat na budget para rito. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ngunit bago pa man makapagsalita ang iba, itinaas ni Amihan ang kanyang kamay ng napakabagal. 50 million! Ang malamig at malinaw na boses ni Amihan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Napanganga si Imelda. Napalingon ang lahat kay Amihan. Ang halagang iyon ay higit pa sa kabuuang halaga ng kumpanya ng mga De Vega sa kasalukuyan. Dahan-dahang lumingon si Amihan sa direksyon ni Rafael at Imelda. Sa unang pagkakataon, matapos ang gabing binuho ang kanyang dangal, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan, isang ngiting tila isang talim na dahan-dahang sumusugat sa kanilang pagkatao. Hindi na nakatiis si Rafael. Lumapit siya sa direksyon ni Amihan habang ang mga security ay pilit siyang hinaharang. Wait! I know you! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan at galit. Amihan, ikaw ba talaga yan? Anong klaseng laro ito? Huminto si Amihan sa kanyang paglalakad. Dahan-dahan siyang humarap kay Rafael. Ang bawat tao sa ballroom ay nakatitig sa kanila. Naghihintay ng isang malaking iskandalo. Tiningnan ni Amihan si Rafael mula ulo hanggang paa na tila tinitingnan ng isang maruming insekto na nakaharang sa kanyang daan. Patawad, Mr. De Vega. Wika ni Amihan. Ang boses niya ay walang kahit katiting na emosyon. Ngunit hindi ko nakagawi ang makipag-usap sa mga taong hindi ko kapantay ang antas. Sino po ba kayo? Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Rafael. Habang si Doña Imelda naman ay tila naninigas sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel sa takot at hiya. Tumalikod si Amihan at nagpatuloy sa paglalakad. Iniiwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng karamihan, hiyang-hiya at tuliro. Ngunit bago pa man makalayo si Amihan, isang pamilyar na babae ang pumasok sa ballroom. Si Bianca, nasuot ang isang damit na halatang pilit na pinagmumukhang mahal. Rafael, darling, I'm here.
Sigaw ni Bianca, hindi alintana ang tensyon sa paligid. Huminto muli si Amihan. Ang kanyang likuran ay nananatiling tuwid. Isang lihim na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang lahat ng mga tauhan ng kanyang drama ay narito na. Ngayon, ang tunay na laro ay magsisimula na. Rafael, honey, kailangan mong magising sa katotohanan. Isang hamak na katulong lang si Amihan. Paano siya magiging chairman ng Solomon Group? It's just a coincidence, a very expensive coincidence. Ang boses ni Bianca ay tila isang matamis na lason habang hinihimas niya ang braso ni Rafael sa loob ng kanilang marangyang sasakyan. Ngunit kahit anong pilit niyang maging malambing, hindi maikakaila ang bakas ng nerbiyos sa kanyang mga mata. Nakita niya ang aura ni Amihan sa ballroom, isang aura na hindi kayang pekin ng kahit na sinong artista. Pero Bianca, ang mukha niya, ang boses niya, maging ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Sagot ni Rafael, ang kanyang tinig ay puno ng kalituhan. It was like she was looking at a complete stranger. No, it was worse. She was looking at me like I was dirt. At iyon ang dapat mong matutunan, Rafael. Sabat ni Doña Imelda mula sa front seat. Ang mga taong nasa ganoong posisyon, hindi sila tumitingin sa mga taong pabagsak na. Kaya kailangan nating makuha ang investment na sinasabi ni Bianca. Iyan ang tanging paraan para maibalik ang dangal ng mga De Vega. Pilit na ngumiti si Bianca, bagamat ang kanyang mga kamay sa loob ng kanyang Chanel bag ay mahigpit na nakakuyom. Ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa iniisip ng mag-ina. Ang mga pinagkakautangan niya sa Singapore ay nagbigay na ng ultimatum. Bayaran ng 10 milyong dolyar sa loob ng isang buwan, o ang kanyang buhay ang magiging kabayaran, o ang sa kabilang dako ng lungsod. Sa loob ng isang soundproof na silid sa Solomon Tower, tahimik na nakikinig si Amihan sa isang recording. Ito ang usapan sa loob ng sasakyan ng mga De Vega na nakuha sa pamamagitan ng isang maliit na device na itinanim ni Arturo sa sasakyan ni Rafael noong nakaraang linggo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan habang hinihimas niya ang gilid ng kanyang tasa ng tsaa. Gahaman, bulong niya sa sarili. Ang kasakiman niyo ang mismong lubid na bibigtis sa inyo. Senyorita, pumasok si Arturo na may dalang mga papeles. Nagsimula na pong kumagat si Bianca. Tinawagan na niya ang ating front company, ang Solstice Investments. Humihingi siya ng presentation para sa New Clark City project. Ibigay mo ang lahat ng gusto niya, Arturo. Utos ni Amihan. Gawin mong napakaganda ng mga numero. Siguraduhin mong maniniwala si Doña Imelda na ito ang milagrong magliligtas sa kanila. Gusto kong ibuhos nila ang bawat huling sentimo na mayroon sila. Maging ang titulo ng mansyon sa Makati, ilatag nila bilang collateral. Ngunit senyorita, kapag ginawa nila yon, literal na sa kalsada sila pupulutin kapag pumutok ang balita na ang kumpanyang iyon ay isang shell company lang, paalala ni Arturo, bagamat may bakas ng pagsang-ayon sa kanyang tinig. Tumayo si Amihan at lumapit sa isang maliit na cabinet. Inilabas niya ang isang lumang kahon ng biskwit na gawa sa lata, ang tanging kagamitan na natira sa kanya mula sa kanyang pagkabata bago sila yumaman ng husto. Sa loob niyon ay ang mga malumang resibo at mga listahan ng utang ng kanyang ama noong panahong nilulubog sila ni Alberto De Vega. Noong kinuha nila ang lahat sa amin, Arturo, hindi lang pera ang nawala. Nawala ang dangal ni Papa. Nawala ang tiwala niya sa sangkatauhan hanggang sa huling hininga niya. Ang mawala ng tirahan ay maliit na kabayaran para sa buhay na kinuha nila. Wika ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Kinabukasan, naganap ang pagtitipon sa isang sikat na restaurant sa Taguig. Naroon si Bianca, kasama si Doña Imelda, na nakikipagharap sa isang investment representative na walang iba kundi ang isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Amihan. This is a once-in-a-lifetime opportunity, Doña Imelda. Wika ng representative
habang ipinapakita ang mga pekeng blueprint ng isang dambuhalang casino resort. Ang Solomon Group mismo ay naghahanap ng paraan para makapasok sa proyektong ito. Pero dahil sa Solstice Investments ang may hawak ng prangkisa, kailangan nating kumilos agad. Tingnan mo, ma'am, bulong ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Kapag nag-invest tayo rito, dodoble ang pera natin sa loob ng 3 buwan. Mababayaran natin ang utang sa bangko at tayo na ang hihilingan ng pabor ng mga Solomon. Nasilaw si Imelda sa kislap ng mga numerong nakikita niya. Ang kanyang takot kay amihan ay napalitan ng pagnanasa na higitang ito. Hindi niya alam na sa kabilang mesa, sa likod ng isang makapal na glass partition, ay nakaupo ang mismong babaeng kinatatakutan niya. Tahimik na pinapanood ni amihan ang bawat ekspresyon sa mukha ni Imelda. Nakita niya ang sandali kung kailan tuluyang bumigay ang matanda at kinuha ang kanyang checkbook. Ang bawat stroke ng panulat ni Imelda sa tseke ay tila tunog ng isang hukay na dahan-dahang lumalalim. Nang matapos ang transaksyon, nagpaalam na ang representative. Mabilis na nag-CR si Bianca. At doon, sa loob ng cubicle, ay mabilis niyang tinawagan ang kanyang contact sa casino. I have the money. Just give me more time. I'll transfer the first 5 million tonight. Anas ni Bianca, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at excitement. Hindi niya alam na sa labas ng cubicle, habang naguhugas ng kamay, ay nakatayo si amihan. Tumingin si amihan sa salamin, inayos ang kanyang lipstick, at narinig ang bawat salitang binitawan ni Bianca. Bumukas ang pinto ng cubicle at lumabas si Bianca. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Aamihan? Nauutal na sabi ni Bianca. Dahan-dahang humarap si amihan sa kanya. Isang matamis at mapanganib na ngiti ang iginawad niya sa babaeng umagaw sa kanyang asawa. Kumusta ang pakiramdam, Bianca? Ang humawak ng perang hindi sa iyo para bayaran ang mga pagkakamaling hindi mo kayang panagutan. Anong sinasabi mo? Pilit na pagtatanggol ni Bianca. Bagamat ang kanyang tuhod ay nagsisimula ng manginig, lumapit si amihan ng dahan-dahan, ang kanyang bango ay tila sumasakal sa hininga ni Bianca. I enjoy watching you dance, Bianca. Pero tandaan mo, kapag huminto ang musika, wala kang ibang babagsakan kundi ang sahig na puno ng basag na kristal. Cliffhanger, tumalikod si amihan at lumabas ng banyo. Iniiwan ang isang nanginginig na Bianca. Ngunit sa kanyang paglabas, bumungad sa kanya si Rafael na nakatayo sa pasilyo. Hawak ang isang maliit na bagay na nahulog ni amihan, isang lumang locket na naglalaman ng litrato ng kanilang kasal. Amihan, mag-usap tayo. Alam kong ikaw yan. Bakit mo ito ginagawa? Ang tanong ni Rafael na puno ng pagdurusa. Amihan, hindi mo maitatago ang katotohanan sa likod ng mga mamahaling hiyas na yan. Ang matigas na pananalita mo, ang lamig ng iyong mga mata, lahat iyan ay balat kayo lamang. Ang boses ni Rafael ay nanginginig sa gitna ng seryosong pasilyo ng restaurant. Hawak niya ang lumang locket, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanila sa nakaraang tila isang siglo na ang nakalipas. Ang gintong pintura nito ay kupas na. Malayo sa kinang ng mga diamanteng suot ni amihan ngayon. Ngunit sa mga mata ni Rafael, ito ang pinakamabigat na ebidensya ng kanilang pagkakasala. Dahan-dahang lumingon si amihan. Tiningnan niya ang locket sa kamay ni Rafael na parang tumitingin sa isang pirasong basura na itinapon na ng panahon. Ang bagay na yan ay wala ng halaga, Mr. De Vega. Kung nahulog ko man yan, marahil ay dahil kailangan na talaga itong walisin ng mga utility rito. You can keep it. Consider it a souvenir of your failed marriage. Bakit, amihan? Bakit kailangan mong bumalik ng ganito? Lumapit si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, hinawakan niya ang braso ni amihan sa mismong bahagi kung saan naroon ang sariwang marka ng karayom mula sa kanyang huling pagbibigay ng dugo.
Agad na napaigtad si amihan. Isang mabilis na kirot ang gumuhit sa kanyang muka. Sa sandaling iyon, ang kanyang depensa ay bahagyang nayanig. Tila bumalik ang kanyang gunita noong nakaraang buwan. Sa loob ng isang madilim at malamig na silid sa ospital. Habang unti-unting kinukuha ang kanyang dugo para isalin sa katawan ni Rafael na noon ay nag-aagaw buhay dahil sa isang bihirang komplikasyon. Ang tanging iniisip ni amihan ay ang mabuhay ang asawa, kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang lakas. Nabalik lamang ang diwa ni amihan nang mapansin niyang nakatitig si Rafael sa kanyang braso. "You're hurt," bulong ni Rafael. "Ang markang ito, bago pa ito, ano ang nangyari sa iyo?" "Wala kang pakialam sa katawan ko, Rafael. Nawalan ka ng karapatang magtanong nang piliin mong itapon ako sa gitna ng bagyo." Ang malamig na sagot ni amihan bago marahas na binawi ang kanyang braso at naglakad palayo. Naiwang tuliro si Rafael sa pasilyo. Ang kanyang isipan ay tila isang magulong puzzle. Pag-uwi niya sa kanilang mansyon, na ngayon ay tila mas lalong naging malamig at walang buhay, nadatnan niya si Lola Rosa, ang matandang mayordoma, na tanging nakakaalam ng bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni amihan sa loob ng 3 taon. "Lola Rosa," tawag ni Rafael habang nakaupo sa madilim na sala. "Sino ang nagbigay ng dugo noong ma-ospital ako noong nakaraang buwan?" Sabi ni Mommy, "Isang anonymous donor ang nagligtas sa akin. Pero bakit parang may itinatago kayo?" Napahinto ang matanda sa pagpupunas ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin siya sa itaas, tila humihingi ng tawad sa kaluluwa ni amihan bago siya magsalita. "Rafael, anak," ang basag na tinig ni Lola Rosa. "May mga sakripisyong hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Noong gabing nag-aagaw buhay ka, walang mahanap na donor ang mga doktor. Ang mami mo, ang unang ginawa ay ang isipin ng gastos." Si Bianca, hindi man lang sumagot sa mga tawag mo dahil natatakot siyang makita ang ospital. Lumapit ang matanda at tinitigan ng diretso si Rafael sa mga mata. "Si amihan, ang asawa mong tinawag ninyong walang silbi. Siya ang nagmakaawa sa mga doktor. Kahit hirap na siya, kahit kulang na kulang siya sa pahinga dahil sa mga gawaing bahay na ipinapagawa ng iyong ina, ibinigay niya ang bawat patak ng kanyang dugo para lang mabuhay ka." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Rafael. Ang bawat salita ni Lola Rosa ay parang isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Kaya ba siya laging maputla noon? Kaya ba siya nawalan ng malay noong gabing pinalayas namin siya? Oo, Rafael. At ang mas masakit, ipinangako niya sa akin na huwag sasabihin sa'yo dahil ayaw niyang mahalin mo siya dahil lamang sa utang na loob. Pagpapatuloy ni Lola Rosa habang umiiyak. Pero hindi ko na kayang manahimik. Habang nagpapakasasa kayo sa panlalait sa kanya, ang dugo niya ang nananalaytay sa mga ugat mo. Nabitawan ni Rafael ang locket na hawak niya. Ang tunog nito sa malamig na sahig ay tila isang huling hatol sa kanyang pagkatao. Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na ginamit niya para pirmahan ng annulment, ang mga kamay na hindi man lang humawak kay amihan nung kailangan siya nito. Sa kabilang panig ng lungsod, si amihan ay nakatayo sa kanyang balkonahe, nakatingin sa malayo. Hinawakan niya ang kanyang braso, sa bahaging naroon ang marka ng karayom. Ang pisikal na sakit ay unti-unti nang nawawala. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay tila mas lalong lumalalim habang lumalapit ang araw ng kanyang huling paghihiganti. "Rafael," bulong ni amihan sa hangin, "ngayong alam mo na ang kalahati ng katotohanan, handa ka na bang maramdaman ang bigat ng bawat patak ng dugo na ibinigay ko sa iyo?" Cliffhanger. Habang lugmok sa pagsisisi si Rafael, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa bangko, ang nagsasaad na ang lahat ng kanilang ari-arian, kabilang ang mansyon, ay opisyal na nang isinailalim sa foreclosure
dahil sa hindi pagbabayad ng loan sa Solstice Investments. At sa ilalim ng dokumento, nakapirma ang pangalan ng bagong may-ari, Amihan Solomon. Hindi ito maari. Akin ang mansyong ito. Walang sino man ang makakapagpaalis sa akin sa sarili kong pamamahay. Ang bulyaw ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa malaking sala. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na naghahasik ng takot, kundi ng desperasyon. Hawak niya ang pulang papel na may tatak ng korte, isang notice of foreclosure. Sa labas ng dambuhalang pintuan ng mga De Vega, nakatayo ang mga sheriff at ilang tauhan ng bangko. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng batas na kanilang ipinatutupad. Sa isang sulok, nakaupo si Rafael. Nakatitig siya sa kanyang mga kamay, sa mga ugat na luntian, sa ilalim ng kanyang balat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng bawat patak ng dugo ni Amihan na ngayon ay bumubuhay sa kanya, habang ang kanyang ina ay nakikipag-away sa mga awtoridad. Si Rafael ay tila nalulunod sa isang dagat ng pagsisisi. "Ma'am, tumigil na kayo," mahinang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon. "Pirmahan na natin ang mga papeles. Wala na tayong pera, wala na tayong kumpanya, at higit sa lahat, wala na tayong karapatang magmalaki." "Ano, Rafael, paano mo nasasabi iyan?" Humarap si Imelda sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Mag-isip ka, tawagan mo si Bianca. Sabi niya ay tutulungan niya tayo. Sabi niya ay may darating na investment mula sa Paris." Isang mapait na ngangiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. "Si Bianca? Kanina ko pa siya tinatawagan, Mom. Pero the number you dialed is no longer in service. Iniwan na niya tayo. Kinuha na niya ang huling sentimong mayroon tayo bago siya tuluyang naglaho." Tila nabitawan ni Doña Imelda ang lahat ng kanyang lakas. Napaupo siya sa mamahaling sofa na bukas ay hindi na sa kanila. Ang kanyang mga alahas na dati ay nagbibigay ng kinang sa kanyang pagkatao ay tila naging mabigat na kadena sa kanyang leeg. Bakit? Bakit nangyayari ito sa atin?" Hikbi ng matanda. "Ginawa ko naman ang lahat para sa pamilyang ito. Pinrotektahan ko ang pangalan natin." "Hindi niyo pinrotektahan ang pangalan natin, Mom. Pinrotektahan niyo ang inyong pride," sagot ni Rafael habang tumatayo. "At sa proseso, itinapon natin ang tanging tao na tunay na nagmamahal sa atin nang walang hinihinging kapalit. Itinapon natin si Amihan." Nabalot ng katahimikan ang sala. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng ulan sa labas, na tila nagbabalik ng alaala ng gabing pinalayas nila si Amihan. Tila bumalik ang gunita ni Rafael sa sandaling tinalikuran niya ang kanyang asawa sa gitna ng unos. Naalala niya ang maputlang mukha ni Amihan, ang sugat sa braso nito, at ang mga matang puno ng sakit na hindi niya binigyang pansin. Nabalik lamang ang diwa ni Rafael nang marinig niya ang kalabog ng mga maleta sa sahig. Ang mga tauhan ng bangko ay nagsimula ng mag-imbentaryo ng mga kagamitan. Isang ginintuang plorera na paborito ni Doña Imelda ang binuhat ng isang lalaki. At sa unang pagkakataon, nakikita ni Rafael ang kanyang ina na nagmakaawa para sa isang material na bagay. "Huwag iyan! Bigay iyan ng yumaong asawa ko!" Sigaw ni Imelda habang pilit na inaagaw ang plorera. "Wala kayong karapatan." "Mrs., may utos po ang korte." Matigas na sagot ng sheriff. "Lahat ng ari-arian ninyo ay bahagi na ng settlement para sa Solstice Investments." Lumingon si Rafael sa bintana. Nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakatigil sa labas ng kanilang gate. Alam niya kung sino ang nasa loob niyon. Alam niyang pinapanood sila ni Amihan. Ngunit sa halip na magalit, naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang ginhawa. Ito ang katarungang nararapat sa kanila. Kinuha ni Rafael ang kanyang luma at kupas na jacket, ang tanging bagay na hindi galing sa yaman ng mga De Vega. "Ma'am, tara na."
May maliit na apartment na akong nahanap sa labas ng lungsod. Doon muna tayo. Apartment? Rafael? Hindi ko kayang tumira sa ganoong lugar. Mabubuhay ako sa dumi at ingay. Ang pagmamaktol ni Imelda, bagamat wala na siyang magawa, kundi sumunod. Habang naglalakad sila palabas ng mansyon, bit-bit ang iilang gamit na natira sa kanila. Naramdaman ni Rafael ang bawat mata ng kanilang mga kapitbahay na nakatingin sa kanila nang may pangungutya. Ang hiya na laging iniiwasan ni Doña Imelda ay tuluyan ng bumalot sa kanila. Sa tapat ng gate, huminto ang sasakyan ni Amihan. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana. Ang mukha ni Amihan ay nanatiling kalmado. Walang bakas ng galit, kundi isang malalim na awa na mas masakit pa kaysa sa anumang mura. Tumingin si Amihan kay Doña Imelda na noon ay nakayuko, hindi makatingin, nang diretso sa dating katulong na ngayon ay may-ari na ng kanyang buhay. Ang palasyong gawa sa buhangin, Doña Imelda, ay laging guguho sa unang hampas ng alon. Sana ay matutunan ninyong linisin ang sarili ninyong kalat sa bagong tirahan ninyo. Hindi nakapagsalita ang matanda. Si Rafael naman ay lumapit sa sasakyan. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Amihan, alam ko na ang lahat. Salamat. Salamat sa dugo mo. At patawad. Patawad sa lahat ng dugo at luhang kinuha ko sa iyo. Hindi sumagot si Amihan. Dahan-dahang tumaas ang salamin ng bintana at ang sasakyan ay mabilis na humarurot palayo. Iniiwan ang mag-ina sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng ulan na tila walang katapusan. Cliffhanger. Habang naglalakad ang mag-ina patungo sa kanilang bagong simula, isang pulis ang lumapit sa kanila. Mr. Rafael de Vega, kayo po ay inaanyayahan sa presinto. May kaugnayan po ito sa mga ilegal na transaksyon ni Miss Bianca at lumalabas na ang inyong pangalan ay isa sa mga co-signatory ng kanyang mga dokumento. Napatulala si Rafael. Ang pagbagsak ng kanilang palasyo ay simula pa lamang ng mas malalim na bangungot. Hindi po kayo pwedeng pumasok dito nang walang appointment. This is a private office, hindi po ito charity ward. Ang boses ng secretary sa front desk ng Solomon Group ay tila isang pader ng yelo na humaharang sa desperasyon ni na Rafael at Doña Imelda. Nakatayo ang mag-ina sa gitna ng dambuhalang labi na gawa sa makinang na puting marmol. Ang kanilang mga kasuotan ay gusot-gusot na. Ang sapatos ni Imelda ay may bahid ng putik mula sa kalsada at ang mukha ni Rafael ay tila isang taong hindi nakatulog ng isang buong linggo. Ang paligid ay puno ng mga empleyadong naka-business suit, mabilis maglakad, at may mahahalagang dokumentong hawak. Sa bawat tingin ng mga taong dumadaan, nararamdaman ni na Rafael ang bigat ng mapanghusgang mga mata. Dati ay sila ang nagbibigay ng ganitong tingin sa iba. Ngayon, sila na ang biktima ng sarili nilang sistema. Miss, baka pwedeng pagbigyan niyo na kami. Sabihin niyo lang kay Amihan, kay Chairman Solomon, na ang biyenan niya ay narito. Kailangan lang namin ng kahit 10 minuto. Pakiusap ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay wala na ang dating autoridad, kundi punong-puno na ng pangangatal. Bahagyang itinaas ng sekretary ang kanyang kilay, isang ekspresyong pamilyar kay Imelda dahil iyon ang laging ginagawa niya kay Amihan noon. Madam, wala pong biyenan ang aming chairman. At kung meron man, sigurado akong hindi siya maghihintay sa lobby. Please, lumabas na po kayo bago ko patawagin ang security. Napasandal si Rafael sa malamig na pader. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng katotohanan. Tumingala siya sa dambuhalang portrait sa gitna ng lobby, ang larawan ni Don Manuel Solomon. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakahawig ni Amihan sa kanyang ama. Ang dangal, ang tatag, at ang kabutihan na binalewala niya sa loob ng 3 taon. Ma'am, umalis na tayo. Wala na tayong mukhang ihaharap sa kanya. Bulong ni Rafael habang hinihila ang braso ng kanyang ina. Hindi ako aalis hanggat hindi niya tayo kinakausap.
Obligasyon niya kaming tulungan. Asawa ka pa rin niya sa mata ng Diyos. Sigaw ni Imelda na naging sanhi upang huminto ang mga tao sa paligid. Eksakto sa sandaling iyon, ang pribadong elevator sa gitna ng lobby ay bumukas. Isang grupo ng mga lalaking nakabarong ang lumabas at sa gitna nila ay naglalakad si Amihan Solomon. Ang kanyang suot ay isang kulay abong pantsuit na nagpapakita ng kanyang pagiging leader. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng sapatos na tila nagmamarka ng bawat segundo ng kapangyarihan. Napatitig si Amihan sa mag-ina. Walang gulat sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na pagkilala. Huminto siya sa harap nila, sapat na malapit upang maamoy ni na Rafael ang kanyang mamahaling pabango. Isang amoy na hindi kailanman magiging katulad ng amoy ng sabon at pawis ni Amihan noong siya ay katulong pa sa kanilang bahay. Chairman Solomon, ang boses ni Arturo mula sa likuran niya. Gusto niyo po bang ipatanggal ang mga istorbo sa lobby? Tinitigan ni Amihan si Rafael. Nakita niya ang pighati sa mga mata nito, ang pagsisisi na tila isang bukas na sugat. Ngunit sa halip na maawa, naalala ni Amihan ang gabing pinalayas siya nito, ang lamig ng ulan, at ang sakit ng karayom sa kanyang braso na binaliwala ng lalaking ito. Mr. De Vega, ang panimula ni Amihan, ang kanyang boses ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan. Hindi ko akalain na aabot kayo sa ganitong punto, ang magmakaawa sa taong itinuring ninyong basura. Amihan, anak, pagtatangka ni Imelda na hawakan ang kamay ni Amihan, ngunit mabilis itong iniwas ng huli. Huwag niyo akong tawaging anak, Doña Imelda. Ang nanay ko ay matagal nang wala at hinding-hindi siya magiging katulad niyo na ang tanging alam ay manakit at mangmaliit ng kapwa. Ang sagot ni Amihan, ang bawat salita ay may bigat ng 3 taong pagtitiis. Narito ba kayo dahil sa kasong isinampa laban kay Rafael o dahil wala na kayong pambili ng susunod ninyong hapunan? Amihan, please. I know I messed up. I know everything now. Ang dugo mo, ang sakripisyo mo. I'm a fool. Wika ni Rafael, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos kahit wag mo na kaming bigyan ng pera. Just forgive me. Hindi ko kayang mabuhay na alam kong kinamumuhian mo ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Lumapit siya kay Rafael at bumulong sa tenga nito. Sapat na malakas para marinig din ni Imelda. Ang kapatawaran, Rafael, ay para sa mga taong nagkamali nang hindi sinasadya. Ngunit ang ginawa niyo sa akin at sa tatay ko ay isang krimen ng puso at dangal. Ang dugong nananalaytay sa mga ugat mo, iyan ang huling ugnayan natin. At araw-araw, kapag tumitibok ang puso mo, gusto kong maalala mo na buhay ka dahil sa babaeng pinatay mo ang pagkatao. Tumuwid ng tayo si Amihan at tumingin sa secretary. Next time, kapag may mga taong ganito na pumasok sa gusali ko, huwag niyo nang kausapin. Itapon niyo sila sa labas, gaya ng ginawa nila sa akin noong gabing bumabagyo. Naglakad paalis si Amihan, hindi lumingon kahit isang beses. Naiwang nakaluhod si Doña Imelda sa sahig ng lobby, umiiyak at nagsisigaw ng mga salitang wala nang nakikinig. Si Rafael naman ay nanatiling nakatayo, tila isang rebulto ng pighati, habang pinapanood ang babaeng tanging nagmahal sa kanya na tuluyan ng naging isang estranghero. Ang sakit ng pagkilala ay mas matindi pa sa sakit ng kahirapan. Ngayon, alam na nila kung sino ang kanilang nawala. Isang reynang handa, sanang gawin silang hari. Kung hindi lang sila naging mga alipin ng sarili nilang kasamaan. Hindi ako ang may gawa nito. Si Rafael! Si Rafael ang pumirma sa lahat ng dokumentong yan. Ginamit niya lang ako dahil kailangan ng pamilya nila ng pera. Ang matinis at histerikong boses ni Bianca ay umaling-awngaw sa loob ng marangyang lobby ng isang hotel sa Taguig, kung saan tinangka niyang magtago bago tuluyang tumakas patungong ibang bansa. Ngunit sa halip na mga tagahanga o paparazzi ang sumalubong sa kanya,
4 na pulis, at isang pamilyar na figura ang nakatayo sa kanyang harap. Nakatitig si Amihan Solomon kay Bianca. Ang kanyang mukha ay tila isang telon ng kawalan ng emosyon habang pinapanood ang babaeng dating nagmalaki sa kanyang harapan na ngayon ay nagkakandara pa sa sahig, pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga awtoridad. Bianca, stop it. You're only making it worse for yourself. Ang malamig na wika ni Amihan. Ikaw ang gumawa nito sa akin, di ba? Sigaw ni Bianca, ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay ngayon ay nakasabog na sa kanyang mukha. Inggit na inggit ka sa akin dahil kinuha ko si Rafael dahil mas mahal niya ako kaysa sa isang katulong na tulad mo. Dahan-dahang lumapit si Amihan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila tunog ng isang hatol na hindi mababago. Yumuko siya ng bahagya upang masilayan ng malapitan ng takot sa mga mata ni Bianca. Hindi ako naiinggit sa isang magnanakaw, Bianca, at lalong hindi ako naiinggit sa isang babaeng kailangang magsinungaling tungkol sa kanyang pagkatao para lang makaramdam ng halaga. Inilabas ni Amihan ang isang folder at ipinakita ang mga orihinal na pirma. Rafael was a fool to trust you, but he didn't sign this to steal. Ikaw ang nag-forge ng kanyang pangalan sa mga offshore accounts. At ang mas masakit, ipinagpalit niya ang lahat para sa isang babaeng handang itapon siya sa kulungan sa sandaling uminit ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Rafael mula sa likod ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay tila isang bangkay na naglalakad. Narinig niya ang lahat. Narinig niya kung paano siya itinanggi at ibinenta ng babaeng inakala niyang magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Bianca! Ang tanging nasabi ni Rafael, ang kanyang boses ay punong-puno ng pagkasira. I gave up everything for you. I humiliated my wife for you. I let my mother treat Amihan like dirt. For you. Rafael, honey, hindi totoo yon. I was just scared. Sinabi ko lang yun dahil natatakot ako. Pilit na pagbabago ng tono ni Bianca, sinusubukang gamitin muli ang kanyang matatamis na salita. Ngunit hindi na tumatalab ang lason. Lumapit si Rafael kay Amihan, hindi upang humingi ng tulong, kundi upang tanggapin ang kanyang kapalaran. Amihan, I'm ready to go with them. Kung kailangan kong pagbayaran ang bawat sentimong nawala sa inyo, gagawin ko. Kahit mabulok ako sa kulungan, tatanggapin ko. Tinitigan ni Amihan si Rafael. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito. Ang parehong mga kamay na dati ay inaalagaan niya tuwing gabi. Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang puso, ngunit agad niya itong pinigilan. Ang hustisya ay hindi dapat mabahiran ng awa na walang basehan. Arturo, tawag ni Amihan sa kanyang katiwala. Ibigay mo ang dokumento. Inabot ni Arturo ang isang kasunduan. Ito ang debt assignment agreement, Mr. De Vega. Binili ni Chairman Solomon ang lahat ng utang ninyo mula sa Solstice Investments. Ibig sabihin, hindi na ang bangko ang nagmamay-ari sa inyo. Si Amihan Solomon na. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? You could have just let us rot. Dahil kung mapupunta ka sa kulungan ngayon, Rafael, hindi mo mararamdaman ang tunay na bigat ng pagkakamali mo. Ang sagot ni Amihan, ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng babala. Hindi ko gustong mabulok ka sa selda. Gusto kong makita mo kung paano mabuhay nang wala ang yaman na dati mong ipinagmamalaki. Gusto kong maramdaman ninyo ni Doña Imelda kung paano maging hamak sa mata ng lipunan. Habang isinasakay si Bianca sa loob ng sasakyan ng pulis, ang kanyang mamahaling sapatos ay naiwan sa kalsada, isang simbolo ng kanyang pekeng karangyaan na tuluyan nang natapos. Ang kanyang mga hiyaw ay unti-unting lumayo, iniiwan ang katahimikan sa pagitan ni Amihan at Rafael. Lumapit si Rafael at lumuhod sa harap ni Amihan sa gitna ng maraming tao na nanonood. Ang kanyang noo ay dumikit sa semento. Ang posisyon ng isang taong tuluyan nang isinuko ang kanyang dangal. Ang dugo ko ang nagligtas sa'yo.
Pero ang pera ko ang tatapos sa inyo. Ang pag-uulit ni Rafael sa mga salitang binitawan ni Amihan noon. Totoo ang sinabi mo, pero Amihan, higit pa sa pera, ang kawalan ng pagmamahal mo ang tunay na pumatay sa akin. Hindi gumalaw si Amihan, nanatili siyang nakatayo, matayog at hindi matitinag. Tumayo ka riyan, Rafael. Huwag kang lumuhod sa akin. Lumuhod ka sa alaala ng tatay ko. At sa bawat gabing hinayaan mong umiyak ako sa sahig ng mansyon niyo habang ikaw ay nagpapakasaya. Tumalikod si Amihan at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Sa kanyang bawat hakbang, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang kalooban. Ngunit habang papasok siya sa loob, isang maliit na bagay ang nakakuha ng kanyang pansin sa sahig ng sasakyan. Ang lumang kwintas na ibinigay sa kanya ni Rafael noong unang taon ng kanilang kasal. Isang matinding bugso ng damdamin ang dumaan sa kanyang dibdib. Isang luhang hindi niya inaasahan ang gumulong sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan at itinago ang kwintas sa ilalim ng kanyang upo. Cliffhanger. Habang paalis ang sasakyan ni Amihan, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Arturo. Senyorita, may problema po. Ang dokumentong nakuha namin mula sa mga gamit ni Bianca, may nakasulat pong pangalan ng isa pang Solomon. Ang inyong kapatid na akala nating matagal nang namatay, buhay siya at siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Nanigas si Amihan sa kanyang upuan. Ang laro ng paghihiganti ay tila kumuha ng isang mas madilim at mas masakit na direksyon. Ang bulwagan ng Manila Peninsula ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay nag-aabang sa isang malaking pagsabog. Ito ang gabi ng anunsyo ng pagsasanib ng Solomon Group at ng natitirang mga asset ng mga kumpanya sa bansa. Isang pagtitipon ng pinakamataas na lipunan na naging saksi rin sa dahan-dahang paglubog ng pamilya De Vega. Sa gitna ng karamihan, nakatayo sina Rafael at Doña Imelda. Suot nila ang kanilang mga huling mamahaling damit. Pilit na itinatago ang katotohanang wala na silang pambayad sa kuryente ng maliit na apartment na tinutuluyan nila. Si Imelda ay panay ang pag-aayos ng kanyang buhok. Pilit na ngumingiti sa mga kakilalang dati ay nagkukumahog na bumati sa kanya. Ngunit ngayon ay tila may nakakahawang sakit na iniiwasan siya. Rafael, ayusin mo ang mukha mo. Pabulong na utos ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Kailangan nating ipakita sa kanila na hindi tayo basta-basta matatapos. Malay mo, sa gabing ito, maawa sa atin ang mga kaibigan ng papa mo. Mom, stop it. Ang matigas na sagot ni Rafael habang nakatitig sa entrance ng bulwagan. Walang awa sa mundong ito para sa mga taong tulad natin. Nandito tayo dahil pinilit tayo ni Amihan na pumunta. At alam niyo kung bakit? Para panoorin ang huling yugto ng ating kahihiyan. Biglang bumukas ang mga dambuhalang pinto. Ang ilaw ng mga spotlight ay tumama sa isang figurang naglalakad ng may kapangyarihan na tila ba ang buong mundo ay nakalatag sa kanyang paanan. Si Amihan Solomon, suot ang isang itim na gown na may mahabang tren na tila anino ng isang naghihiganting anghel, ay naglakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng kampana ng simbahan sa isang libing, ang libing ng karangalan ng mga De Vega. Umakyat si Amihan sa entablado at humarap sa mikropono. Tumingin siya ng diretso sa kinalalagyan ni Rafael at Imelda. Sa sandaling iyon, tila nawala ang ibang tao sa silid. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Amihan. Ang kanyang boses ay malinaw at malamig na tila kristal. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa negosyo. Ito ay para sa pagbabalik ng nararapat. 10 taon na ang nakalilipas. Ang aking ama, si Manuel Solomon, ay namatay na may bitbit na bigat sa kanyang puso dahil sa pagtataksil ng mga taong itinuring niyang pamilya. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Napapahawak si Imelda sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nagsisimulang mawalan ng kulay. Ipinapakita ko sa inyo ang ebidensyang ito
Pagpapatuloy ni Amihan habang lumalabas sa malaking screen ang mga dokumento ng ilegal na paglilipat ng pondo na ginawa ng ama ni Rafael mula sa kumpanya ng mga Solomon. At kasama nito ang katotohanang ang mansyon sa Makati, ang bawat hiyas na suot ng pamilya De Vega, at ang bawat sentimong ginastos nila sa loob ng 10 taon ay galing sa pawis at dugo ng aking ama. Humarap si Amihan kay Rafael. Rafael, ibinigay ko ang dugo ko para mabuhay ka. Pero ang pamilya mo ang kumuha ng buhay ng tatay ko. Ngayong gabi, ang lahat ng kinuha ninyo ay opisyal nang babalik sa akin. Wala na kayong pangalan, wala na kayong tahanan, at higit sa lahat, wala na kayong puwang sa lipunang ito. Hindi na nakatiis si Doña Imelda. Sumigaw siya sa gitna ng karamihan. Wala kang utang na loob. Kami ang nagpatuloy sa iyo. Kami ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong maging asawa ng isang De Vega. Bumaba si Amihan mula sa entablado at dahan-dahang lumapit sa matanda. Inilabas niya ang isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag. Sa isang mabilis na galaw, inihagis ni Amihan ang pera sa paanan ni Imelda. Sapat na malakas upang magliparan ang mga papel na pera sa paligid ng matanda. Iyan Doña Imelda, ang wika ni Amihan. Ang boses niya ay puno ng poot. Iyan ang halaga ng bawat sampal, bawat pangungutya, at bawat pagpapalayas ninyo sa akin sa gitna ng ulan. Pulutin niyo iyan. Pulutin niyo ang pera niyo sa paraang pinagpulot niyo ako ng mga basag na kristal sa sahig niyo. Ang buong bulwagan ay napuno ng hiya. Ang mga tao ay nagsimulang kumuha ng litrato at video. Si Doña Imelda, na hindi kinaya ang tindi ng kahihiyan, at ang katotohanang siya ay naging isang katatawanan sa harap ng lahat, ay uont-unting napaatras. Ang kanyang paningin ay nagdilim, ang kanyang mga tuhod ay bumigay, at sa isang sandali ay bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig ng ballroom. Nawalan ng malay sa gitna ng mga nagkalat na pera. "Ma'am!" Sigaw ni Rafael habang sinusubukang buhatin ang kanyang ina, ngunit walang sino man ang lumapit para tumulong. Lahat ay nakatingin sa kanila ng may pangdidiri. Tumingin si Rafael kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. "Tama na, Amihan. Nakuha mo na ang gusto mo. Durog na kami. Patay na ang dangal namin. Sapat na ba ito para sa'yo?" Tinitigan ni Amihan si Rafael ng matagal. Ang galit sa kanyang puso ay tila napapalitan ng isang malalim na pagod. Ang hustisya ay hindi kailanman nagiging sapat, Rafael. Dahil kahit anong gawin ko, hindi na babalik ang tatay ko. Pero sa gabing ito, nakakahinga na ako ng maluwag dahil alam kong wala na kayong masasaktan pang iba. Tumalikod si Amihan at naglakad palabas ng bulwagan. Ngunit bago siya makarating sa pinto, lumapit si Arturo sa kanya at bumulong. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. "Senyorita, ang lalaking sinasabi ko, ang inyong kapatid, narito siya. At hindi siya natutuwa sa ginawa niyo sa mga De Vega. Sabi niya, tapos na ang laro mo at siya naman ang kukuha sa lahat." Huminto ang tibok ng puso ni Amihan. Lumingon siya sa madilim na sulok ng lobby at nakita ang isang pamilyar na anino. Isang aninong may parehong tindig ng kanyang ama. Ngunit ang mga mata ay puno ng isang uri ng dilim na hindi niya kailanman nakita. Cliffhanger. Sino ang kapatid na ito na matagal nang inakalang patay? At bakit tila mas malaki ang galit niya kay Amihan kaysa sa mga De Vega? Ang gabi ng hustisya ay tila naging gabi ng panibagong panganib. Akala mo ba, Amihan, ikaw lang ang may karapatan sa korona ng mga Solomon? Akala mo ba ay madali mong makukuha ang lahat matapos mo akong iwan sa limot? Ang boses ni Gabriel, ang kapatid na inakala ni Amihan na namatay sa isang sunog maraming taon na ang nakalilipas, ay tila isang kumpas ng kamatayan sa loob ng lumang opisina ng kanilang ama. Nakatayo si Gabriel sa gitna ng dilim
Ang kalahati ng kanyang muka ay may bakas ng pilat na tila isang mapa ng puot. Siya ang utak sa likod ng bawat kilos ni Bianca, ang aninong nagmamanipula sa bawat pagkakamali ng mga De Vega upang sa huli ay siya ang kumuha sa lahat ng yaman ng mga Solomon. Nakatitig si Amihan sa kanyang kapatid. Nararamdaman niya ang paninigas ng kanyang buong katawan, ang panginginig ng kanyang mga daliri na tila gustong abutin ang anino ng kanyang nakaraan. Gabriel, buhay ka. Pero bakit? Bakit kailangan mong gamitin ang ibang tao para sirain ako? Tayo na lang ang natitira sa pamilyang ito. Pamilya? Wala tayong pamilya, Amihan. Simula nang paboran ka ni Papa, nawalan na ako ng puwang. Sigaw ni Gabriel habang inilalapag ang isang dokumento sa lamesa. Pirman mo ito. Ibigay mo sa akin ang kontrol ng Solomon Group at hahayaan kitang mabuhay ng tahimik kasama ang mga basura mong De Vega. Huminga ng malalim si Amihan. Ang takot sa kanyang puso ay unting napalitan ng isang malamig na katiyakan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang kapatid, hindi upang lumaban, kundi upang ipakita ang isang katotohanang hindi nito makita. Gabriel, hindi pera ang hinahanap mo, kundi ang pagkilala na hindi mo nakuha kay Papa. Ang banayad na wika ni Amihan. Pero huli na ang lahat para sa galit na iyan. Ang kumpanyang ito, ang yaman na ito, wala itong silbi kung ang puso mo ay puno ng uling. Hindi ko pipirmahan yan. At kung gusto mo akong pabagsakin, gawin mo. Pero tandaan mo, ako ang tunay na anak ng hangin. Hindi mo ako makukulong sa mga papeles mo. Sa isang mabilis na kilos, pumasok ang mga tauhan ni Arturo kasama ang mga autoridad. Ang mga ilegal na transaksyong ginawa ni Gabriel sa ilalim ng pangalan ni Bianca ay sapat na upang tuluyan siyang mailayo sa kapangyarihan. Habang inilalabas si Gabriel, ang tanging narinig ni Amihan ay ang hiyaw ng kanyang kapatid na tila isang sugatang hayop. Ang huling ugnayan ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol. Isang linggo ang lumipas. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon ng puno ng manga sa harap ng isang maliit at lumang bahay kubo sa labas ng probinsya ng Laguna. Ito ang bahay kung saan lumaki si Amihan bago sila tuluyang yumaman ng husto. Ang bahay na itinuring niyang pinagmulan ng kanyang tunay na pagkatao. Sa tapat ng poso, nakita ni Amihan si Rafael. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ay isang kupas na puting sando at pantalon na puno ng dumi. Pawis na pawis siya habang nagbubuhat ng mabibigat na balde ng tubig patungo sa loob ng bahay. Sa likuran niya, makikita si Doña Imelda na nakaupo sa isang maliit na bangkito. Naglalaban ng kanilang mga damit sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Isang malaking kabaligtaran nito sa buhay na kinalakihan nila. Ang mansyong Makati ay pinalitan ng isang kubo. Ang mga katulong ay pinalitan ng sariling pawis. Tumigil si Rafael nang makita niya si Amihan na nakatayo sa dulo ng bakuran. Ibinaba niya ang mga balde at pinunasan ng kanyang noo. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagtanggap. Amihan, ang mahinang tawag ni Rafael. Lumapit siya, ngunit huminto sa distansyang alam niyang nararapat sa kanya. Salamat sa pagbisita at salamat. Salamat dahil hinayaan mo kaming tumira rito. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang bigat ng bawat sentimong kinikita ko. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kahirap ang bawat araw mo sa mansyon namin noon. Tumingin si Amihan kay Doña Imelda na ngayon ay tahimik na nakatitig sa kanya. Wala na ang mapanghusgang tingin ng matanda. Tanging kahihiyan at pagkilala na lamang ang natira. Hindi ko ito ginawa para parusahan kayo habang buhay, Rafael. Wika ni Amihan. Ang kanyang boses ay parang banayad na alon sa dalampasigan. Ginawa ko ito para makita ninyo ang halaga ng pagiging tao. Ang yaman ay pwedeng mawala sa loob ng isang gabi. Pero ang pagkatao ay binubuo sa bawat patak ng pawis at sa bawat desisyong maging mabuti. Alam ko, Amihan,
At hinding-hindi ko na makakalimutan yon, sagot ni Rafael. Inilabas niya ang isang maliit na bulaklak ng gumamela mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa kanya. Isang simpleng bagay na walang halaga sa pera, ngunit puno ng kahulugan. Hindi ko inaasahang babalik ka sa akin. Alam kong masyadong malaki ang pagkakasala ko. Pero sana ay makita mo na ang Rafael na ito ay hindi na ang lalaking pumatay sa puso mo. Kinuha ni Amihan ang bulaklak. Hinaplos niya ang malambot na talulot nito. Isang mapait, ngunit masayang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napatawad ko na kayo, Rafael. Pinatawad ko na kayo dahil kailangan ng puso ko ng kapayapaan para makahinga. Pero ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang Amihan na minahal mo ay namatay na sa gabing iyon ng bagyo. Ang Amihan na nakaharap mo ngayon ay isang babaeng natutunan ng mahalin ang sarili niya ng higit sa kahit na sino. Tumalikod si Amihan at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang sasakyan. Narinig niya ang tawag ni Rafael, isang mahinang, "Salamat," na tila isang panalangin na pinalipad sa hangin. Habang nagmamaneho siya palayo, tiningnan ni Amihan ang kanyang sarili sa side mirror. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa diamante, kundi dahil sa liwanag ng isang bagong simula. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naging isang pilat ng karangalan, cliffhanger. Habang binabaybay ni Amihan ang daan patungong dagat, isang mensahe ang pumasok sa kanyang screen. Isang larawan ng isang maliit na bata na may hawak na pamilyar na kwintas at sa ilalim nito ay may nakasulat na, "Ang tunay na mana ng mga Solomon ay hindi na sa bangko, kundi na sa batang ito. Handa ka na bang malaman ang huling lihim ni Papa?" Napatigil si Amihan sa gilid ng kalsada. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa buong pagkatao ni Amihan. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng kanyang puso. Mabilis, malakas, at puno ng kaba. Nakatitig siya sa screen ng kanyang cellphone sa larawan ng isang batang lalaki na may mga matang kasing amo ng sa kanyang ama. At suot ang isang kwintas na tanging ang mga tunay na Solomon lamang ang nagmamay-ari. Hindi na nag-atubili si Amihan. Mabilis niyang pinihit ang manibela at tinungo ang address na ipinadala ni Arturo. Ang daan ay patungo sa isang tahimik at liblib na kumbento sa dulo ng isang luntiang burol. Sa bawat metrong tinatahak niya, tila ba ang bawat alaala ng kanyang pagdurusa ay dahan-dahang naglalaho, pinapalitan ng isang kakaibang pag-asa. Nang makarating siya, bumungad sa kanya ang isang payapang hardin. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakita niya si Arturo na may kasamang isang bata. Pagkakita sa kanya ni Arturo, isang malungkot, ngunit payapang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. "Sino siya, Arturo?" ang tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay halos pabulong habang papalapit sa bata. "Siya si Manuel, senyorita, ang anak ni Gabriel," sagot ni Arturo. "Noong panahong inakala nating pumanaw na ang inyong kapatid, itinago niya ang batang ito rito para ilayo sa gulo ng kanyang buhay. Ang huling lihim ng inyong ama ay hindi tungkol sa yaman o kumpanya, kundi tungkol sa pagpapatuloy ng inyong lahi sa pamamagitan ng pagkalinga." Lumapit ang bata kay Amihan. Walang takot sa mga mata nito, kundi isang pamilyar na init. Inabot ng bata ang kamay ni Amihan at inilagay ang kwintas sa kanyang palad. "Sabi po ni Lolo sa panaginip ko, darating daw po ang anghel na mag-aalaga sa akin. Kayo po ba yon?" Hindi na nakapagsalita si Amihan. Ang lahat ng kanyang pait, ang lahat ng kanyang paghahangad ng hustisya, ay tila natunaw sa init ng maliit na kamay na iyon. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Isang yakap na hindi lamang para sa bata, kundi para sa kanyang sarili, para sa kanyang ama, at para sa bawat sugatang bahagi ng kanilang pamilya. Dito, sa gitna ng katahimikan ng burol, natagpuan ni Amihan ang tunay na kahulugan ng kanyang paglalakbay.
Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, ngunit ang pagmamahal sa batang ito ang magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Tumingala si amihan sa langit, kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang hinahawi ng sikat ng araw. Ang unos ay tapos na. Ang bagyo ay lumipas na. Tay, tinanggap ko na ang mana ko. Bulong ni amihan sa hangin. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala ng pusong madudurog sa ngalan ng yaman. 1 taon na ang mabilis na lumipas mula nang humupa ang bagyong yanig, ang pundasyon ng pamilya Solomon at De Vega. Ngayon, sa harap ng isang malawak na hardin na nakaharap sa asul na dagat ng Batangas, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot, kundi punong-puno ng kapayapaan. Nakatayo si amihan Solomon sa balkonahe ng kanyang bagong rest house. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting linen dress na sumasabay sa banayad na ihip ng hangin. Wala na ang mabibigat na alahas, wala na ang matatalas na tingin. Ang kanyang mukha ay mababakas ang isang uri ng kagandahan na tanging ang mga taong nakalaya na sa puot ang nakakapagtataglay. Sa hindi kalayuan, naririnig niya ang tawanan ng isang bata. Si Manuel, ang kanyang pamangkin na ngayon ay itinuturing na niyang sariling anak, ay masayang nagtatakbo sa damuhan kasama ang isang aso. Sa bawat tawa ng bata, tila ba may bahagi ng puso ni amihan ang tuluyan ng naghihilom. Senyorita, narito na po ang ulat mula sa Solomon Foundation, ang banayad na boses ni Arturo. Ang matanda ay nananatiling nasa kanyang tabi, hindi na lamang bilang isang katiwala, kundi bilang isang ama-amahan. Kinuha ni amihan ang folder, ang pundasyong itinatag niya para sa mga kababaihang biktima ng pang-aapi at kawalan ng katarungan ay lumalago na. Libo-libong amihan na dati ay nakayuko ang na ngayon ay natututo nang tumayo sa sariling mga paa. Salamat, Arturo. At, kumusta sila? Tanong ni amihan. Ang tinig niya ay wala ng bakas ng galit. Si Rafael po ay patuloy na nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya sa probinsya. Hindi po siya tumatanggap ng anumang tulong mula sa inyo, gaya ng bilin niyo. Si Doña Imelda naman po ay nagtuturo na ngayon ng pananahi sa mga kababaihan sa kanilang barangay. Sabi po ng ating mga tauhan, mas tahimik na ang kanilang buhay ngayon, ulat ni Arturo. Tumango si amihan. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpayag sa kanyang sarili na huwag nang bitbitin ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Hinayaan niya silang mabuhay ng payak dahil doon lamang nila matatagpuan ang tunay na halaga ng bawat hininga. Lumapit si Manuel kay amihan at yumakap sa kanyang binti. Mama amihan, look! I found a beautiful shell! Kinuha ni amihan ang shell at tiningnan ang perlas sa loob nito. Gaya ng shell na ito, Manuel, ang buhay ay madalas na nasasaktan sa loob. Pero ang sakit na yon ang gumagawa sa atin na maging isang perlas. Binuhat ni amihan ang bata at tumingin sa malawak na karagatan. Sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama na nakangiti mula sa kabilang buhay. Natupad niya ang lahat. Hindi lang niya nabawi ang yaman, kundi nabawi niya ang kanyang sarili. Ang amihan ay isang malamig na simoy ng hangin. Minsan itong nagiging bagyo upang linisin ang paligid, ngunit sa huli, ito ay nananatiling isang banayad na ihip na nagbibigay ng ginhawa sa mga taong napapagal. Mama, aalis na po ba tayo? Tanong ni Manuel. Hindi na, anak, sagot ni amihan habang hinahaplos ang buhok ng bata. Narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay. At dito, malaya na tayo. Ang kwento ni amihan ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal o sa isang madugong paghihiganti. Ito ay nagtapos sa isang hapon kung saan ang hangin ay malinis, ang puso ay payapa, at ang bukas ay hindi na isang tanong kundi isang pangako ng bagong simula. At sa bawat ihip ng hangin, ang tanging maririnig ay ang bulong ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang tunay na tahanan. Mula sa kaibuturan ng aking puso,
Nais kong magpasalamat sa inyo sa matiyagang pakikinig at pagsama sa paglalakbay ni Amihan mula sa unang kabanata hanggang sa dulo ng kanyang kwento. Habang isinusulat ko ang mga tagpong ito, lalo na ang gabi ng matinding ulan kung saan itinapon ang kanyang dangal, naramdaman ko rin ang hapdi sa bawat salitang binitawan ng mga karakter. Ang bawat luhang inilarawan ko ay tila ba galing din sa aking sariling mga mata, sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang nakilala ko. Mga babaeng dumaan sa apoy, ngunit piniling maging ginto sa halip na maging abo. Sana ay magsilbi itong isang munting liwanag sa inyong mga gabi, isang paalala na ang bawat sugat ay may hangganan at ang bawat dapit hapon ay may kasunod na bukang liwayway. Ang buhay ay tila isang buto na kailangang dumaan sa dilim ng lupa bago maging isang matatag na puno. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan na maaari nating ibigay sa ating sarili. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwanan sa inyo ang isang tanong na naglaro rin sa aking isipan habang binubuo ang wakas ng kwentong ito. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Amihan, kaya mo rin bang buksan ang pintuan ng iyong puso para sa taong naging dahilan ng iyong pinakamatinding pighati? O mas pipiliin mong lumakad palayo ng tuluyan gaya ng kanyang ginawa? Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Pakisulat ang inyong nararamdaman sa ating comment section. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong puso, huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel upang marami pa tayong pusong mapagaling at mga kwentong mapagsaluhan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Maraming salamat po at naway palaging maging payapa ang inyong mga puso.